Isa akong Pilipina nurse na nagtatrabaho sa Eastern Province ng Saudi Arabia noong taong 2018. Ako nga pala si Diego. Isa ako sa mga naka-assign sa night shift sa isang lumang government hospital na halos 4 na dekada na ang tanda. Malaki ang ospital, pero may ilang bahagi na matagal nang hindi ginagamit, lalo na ang Ward 9, na ayon sa matatandang staff ay isinara matapos may mangyaring hindi maipaliwanag doon. Sa tagal ko nagtatrabaho ron, marami na akong narinig na kwento tungkol sa Ward 9. May nagsasabi raw na may babae roong umiiyak tuwing 3:00 ng madaling araw. Minsan naman, may naririnig na kaluskos ng mga gulong ng stretcher kahit wala namang duty ron. Sabi ng ilan, may mga pasyenteng aksidenteng napapadpad sa tapat ng ward at biglang nagkakasakit o nagkakalagnat kinabukasan. Hindi ako naniniwala noong una, baka dala lang ng pagod o imahinasyon. Pero iba ang pakiramdam kapag aktwal mong naranasan. Isang gabi, ako lang ang naka-duty sa ICU, katapat lang ng lumang Ward 9. Tahimik ang buong ospital, tanging mga tunog lang ng monitor at aircon ang maririnig. Habang nagra-rounds ako, napansin kong bukas ng kaunti ang pinto ng hallway papunta sa Ward 9. Alam kong sarado yon dahil bago mag-duty, lagi itong sinisigurado ng security. Nilapitan ko yon. Ang ilaw sa hallway ay kumikislap, parang may sira. Habang papalapit ako, may malamig na hangin na dumampi sa braso ko. Hindi yung galing sa aircon. Amoy antiseptic pa rin, pero may halong luma, parang halimuyak ng bulok na gamot at lumang tela. Pagsilip ko sa loob, madilim, pero sa dulo, parang may ilaw. Mahina lang. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. May parang aninong gumalaw. Isang babae, nakatayo sa dulo ng pasilyo. Nakaputing uniforme na parang lumang disenyo, yung ginagamit ng mga nurse noong dekada 80. Napatigil ako. Pinikit ko ang mata ko sandali at pagkadilat ko, wala na siya. Agad akong umatras, pero bago ako tuluyang lumayo, napansin kong may kumalansing sa sahig. Isang nameplate. Nang pinulot ko, ang pangalan, Nurse Fatima. Nang gabing yun, hindi na ako nakatulog kahit 1 minuto. Sa break room, tinanong ko si Paddy, isang matagal ng staff nurse roon, kung may kilala siyang Nurse Fatima. Siya yung nurse na namatay sa Ward 9. Pinatay ng pasyente niyang nawala sa katinoan. Sinira na yung ward, pero minsan bumabalik siya para mag-rounds. Pagsabi niya nun, narinig naming sabay ang nurse call button na tumunog. Hindi sa ICU, hindi rin sa operating room. Galing yun sa Ward 9, ang kwartong matagal nang walang laman. Kinabukasan, kahit ayokong maalala ang nangyari, duty ko ulit. Night shift na naman. Pinilit kong huwag isipin ang Ward 9, pero parang may kakaibang bigat sa paligid ng ospital. Tahimik masyado. Parang lahat ng ingay ay hinihigop ng mga dingding. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, habang chinecheck ko ang pasyente sa ICU, biglang nagpatay sindi ang mga ilaw. Sandaling nagdilim. Nang bumalik ang kuryente, napansin kong nakailaw ang hallway papunta sa Ward 9. Imposible yon. Nakapatay dapat lahat ng ilaw doon. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ang intercom at tinatawagan ng security. Wala silang sagot. Sinubukan kong wag pansinin, pero may narinig akong kaluskos. Parang may nagtutulak ng stretcher sa kabilang dulo. Dahan-dahan kong nilakad ang pasilyo, dala ang maliit kong flashlight. Paglapit ko sa bukas na pinto ng Ward 9,
Biglang huminto ang hangin. Walang tunog. Tanging tibok lang ng puso ko ang naririnig ko. Pagpasok ko sa loob, bumungad sa akin ang mga lumang kama, mga kurtinang kupas, at mga bote ng gamot na puro alikabok. Sa dulo, may silid na nakabukas ng bahagya. Doon galing ang malamlam na ilaw. Habang lumalapit ako, napansin kong may bakas ng dugo sa sahig. Tuyong-tuyo na. Dinala ko ng mga paa ko sa silid, kahit gusto ko nang tumakbo. Pagbukas ko, may babaeng nakatalikod, nakaputing uniform, mahaba ang buhok, at may hawak na clipboard. Dahan-dahan siyang humarap. Siya yun, si Nurse Fatima. Walang mata. Nakatitig siya sa akin sabay bumulong ng paos. Hindi pa tapos ang rounds ko. Napatras ako. Tumakbo ko palabas pero habang tumatakbo ako, naririnig ko ang tunog ng kanyang sapatos na sumusunod sa akin. Pagliko ko sa hallway, sumabog ang ilaw sa kisame. Naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikot ko. Nang lingunin ko, wala. Pero pagharap ko sa pinto ng ICU, naroon na siya. Nakaharang at nakangiti. Bakit mo ako iniwan, Diego? Sumigaw ako at nawalan ng malay. Pagkagising ko, nasa klinik na ako. Sabi ng mga kasamahan ko, nakita raw nila akong nakahandusay sa sahig ng Ward 9, nanginginig at walang malay. Walang ibang tao ron, pero may isang lumang clipboard na nakapatong sa dibdib ko. Pagkatapos ng insidenteng yon, hindi na ako bumalik sa night shift at ilang linggo pa, tinapos ko ang kontrata ko at umuwi ng Pilipinas. Tawagin niyo na lang akong Nurse Lori, isang Pilipina nurse na nagtatrabaho sa isang ospital sa Riyadh. Sanay na ako sa mga night shift, sa amoy ng disinfectant at sa katahimikan ng pasilyo tuwing kalagitnaan ng gabi. Pero noong isang duty ko, may nangyari na hindi ko makalimutan. Isang gabi na hanggang ngayon, ayoko nang pag-usapan kapag naiisip ko. Gabi yun ng Huwebes at ako lang ang naka-duty sa Medical Ward B. Karamihan sa mga pasyente ay tulog na. Habang nagra-rounds ako, napansin kong may isang pasyente sa pinakang dulo ng kwarto, ang room 314, na hindi ko na maalala sa listahan. Bukas ang ilaw sa loob. Nakita ko sa may bintana ang isang lalaking nakaupo sa kama, naka-hospital gown, payat at may nakasabit na dextrose sa kamay. Paglapit ko, ngumiti siya. Ma'am, pwedeng palitan niyo po yung saline ko. Parang huminto na yata. Mahina ang boses niya, parang pagod na pagod. Tinignan ko. Totoo nga, halos wala nang tumutulo. Sinabi kong babalikan ko siya saglit para kumuha ng bagong set ng fluid sa stockroom. Pagbalik ko, nakatulog na siya. Parang himbing na himbing. Nilagyan ko ng bagong dextrose at inayos ang linya. Habang ginagawa ko yun, napansin kong malamig ang kamay niya, pero inisip kong baka dahil lang sa aircon. Pagkatapos, isinulat ko na sa chart. Pagbalik ko sa nurse station, napansin kong may kakaiba sa patient log. Sa room 314 ang nakalagay, vacant. Patient expired 2 days ago. Natahimik ako. Hindi ako makagalaw. Inulit ko ang pagbasa. Pareho pa rin. Agad kong tinawagan ng charge nurse at tinanong kung sino ang naka-assign sa room 314. Lori, bakit mo tinatanong yan? Walang pasyente doon. Matagal nang bakante yung kwarto. Isinara nga namin dahil doon namatay yung pasyente noong isang gabi.
Pero ma'am, may tao ron ngayon. Nakita ko. Kinausap ko pa nga eh. Tahimik siya sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, sinabi niyang, "Lori, lumabas ka riyan ngayon din. Huwag kang titingin sa bintana." Hindi ko alam kung bakit, pero sumunod ako. Sa paglabas ko ng room 314, ramdam ko ang malamig na hangin na parang galing sa loob. Paglingon ko, nakita ko sa salamin ng bintana ang lalaking pasyente. Nakatingin sa akin. May ngiti pa rin pero ngayon, may bakas ng dugo sa hospital gown niya. Paglingon ko ulit sa kwarto, wala na siya. Pati ang kama, walang laman. Tinawag ko agad ang isa pang nurse at nang balikan namin, nakapatay na ang ilaw sa kwarto. Sa sahig, nakita ko nakakalat ang saline bag na inilagay ko. Tuyo na at parang matagal nang ginamit. Sa mga sumunod na gabi, tuwing 2:43 AM, palaging nag-iilaw ng kusa ang room 314 kahit wala namang pasyente. Pagkatapos ng gabing yun, hindi ako mapakali. Kahit sa bawat takbang ko sa hallway, parang may malamig na hangin na sumusunod, lalo na tuwing dadaan ako sa tapat ng room 314. Kahit sarado na yon, ramdam ko ang presensya ng kung sino mang naroon noong gabing nakausap ko. Isang linggo ang lumipas, night shift ulit ako. Habang nagra-rounds, biglang nag-brown out. Lahat ng ilaw sa ward ay namatay, maliban sa isang silid. Room 314. Bukas ang pinto. Kinabahan ako, pero hindi ko kayang baliwalain. Dahan-dahan akong lumapit, dala ang flashlight. Sa loob, nakita kong muling nakaupo sa kama ang lalaking pasyente. Parehong-pareho ng itsura niya noong unang gabi. Payat, may nakasabit na dextrose. Pero ngayon, bakas na ang dugo sa kanyang dibdib at may malaking sugat sa tagiliran. "Salamat, nurse. Naibalik mo ang dextrose ko kahit wala na akong buhay." Napaatras ako. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. Parang nanigas ang katawan ko. Unti-unti siyang tumayo, papalapit sa akin. Walang tunog ang mga hakbang, pero ramdam ko ang tunog ng heart monitor sa loob. Hanggang sa tuluyang huminto. Lumapit siya sa akin at marahang inilapit ang malamig niyang kamay sa balikat ko. "Sabihin mo sa kanila hindi ko kasalanan. Hindi ko sinasadya yung aksidente." Bulong niya. At tuluyan siyang naglaho. Naiwan lang sa sahig ang ID bracelet niya. May pangalan, Hasan. Ang pasyente raw na namatay sa room 314 matapos sumabog ang oxygen tank 2 gabi bago ko siya nakita. Pag alis ko ng silid, biglang bumalik ang kuryente. Lahat ng ilaw sa ward ay muling nagliwanag. Nang silipin ko ulit ang room 314, sarado na ang pinto at sa loob ay walang laman. Wala na ring kama. Dinala na pala ito ng maintenance team noon pa, ayon sa record. Ibig sabihin, wala talagang kama ron noong gabing nakita ko siya. Kinabukasan, ipinaalam ko sa supervisor ko ang nangyari. Sabi niya lang, si Hasan laging humihingi ng tawad bago siya namatay. Baka gusto niya lang marinig ulit. Pero simula noon, Sir Dave, hindi ko na muling nakita ang kaluluwa ni Hasan. Tuwing dumadaan ako sa room 314, tila wala na ang bigat at lamig sa paligid. Tahimik na ulit at payapa. Nagpatuloy ako sa trabaho ko bilang nurse. Naging mas mahinahon ako, mas marunong makinig sa mga pasyente. At sa bawat paglagay ko ng dextrose sa gabi, palagi kong naaalala ang boses ni Hasan. "Salamat, nurse." Mula noon, naging payapa na rin ang bawat gabi ko sa ospital.
Isa akong Filipino caregiver sa isang ospital sa Riyadh. Ako nga pala si Marvin. Sanay na ako sa mga pasyente. May mabait, may tahimik, at may mga minsang mahirap alagaan. Pero ang hindi ko inakalang mararanasan ko ay ang makakita ng isang bagay na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Noong 2021, inassign ako sa isang matandang pasyente, si Uncle Rashid. Mabait siya, mahina na pero malinaw pa ang isip. Kada gabi, bago matulog, lagi siya nakatingin sa may pintuan. Akala ko noong una, baka naghihintay lang ng nurse o kamag-anak. Pero nang tumagal, napansin kong lagi siyang may tinitignan, kahit walang tao ron. Minsan, habang pinapalitan ko ang kanyang bedsheet, napansin kong nakangiti siya, pero parang may kausap. He's there again. Mahina niyang sabi. Hindi ko na lang pinansin. Inisip kong baka guni-guni lang o epekto ng gamot. Tuwing alas 11 ng gabi, ganon ulit. Nakatitig lang siya sa pinto. Parang may inaabangan. Minsan pa nga bigla niyang tinataas ang kamay. Parang may inaabot. Nang tanungin ko kung ano yun, ang sagot niya lang ay, "He's waiting for me." Hindi ako naniwala. Pero habang tumatagal, ramdam kong iba na ang atmosphere sa kwarto. Ang lamig at parang may amoy na kakaiba. Parang kandilang bagong patay. Minsan habang pinupunasan ko siya, parang may anino ko nakita sa salamin. Isang matangkad na lalaking nakaputi, nakatayo sa gilid ng kama. Pero paglingon ko, nawawala. Bawat gabi, mas nagiging mahina si Uncle Rashid. Sabi ng doktor, okay naman daw ang vital signs. Pero parang may bumabawas sa kanya. Lalo siya nagiging tahimik. At tuwing lalapit ako, sinasabi niyang, "He's coming closer." Sa ikapitong gabi ng duty ko, nagising ako sa biglang lamig ng kwarto. Nakabukas ang kortina at si Uncle Rashid nakatingin sa pinto, nakangiti at mahina niyang sinabing, "He's here." Hindi ko pa alam noon, pero yun na pala ang huling gabi niyang buhay. Pagdating ng alas 12 ng gabi, tahimik ang buong ward. Tulog ang ibang pasyente. Tanging tunog lang ng oxygen machine at mahina kong paghinga ang naririnig ko. Nilapitan ko si Uncle Rashid dahil napansin kong nakadilat siya. Nakatingin siya sa kisame, parang may nakikita. "Marvin, he's standing there now." Mahina niyang sambit. Tinignan ko kung saan siya nakatingin. Sa may pinto, walang tao. Pero ramdam ko ang biglang paglamig ng hangin. Parang may humaplo sa batok ko. Sa gilid ng mata ko, may dumaan na aninong matangkad. Dahan-dahang papasok ng kwarto. Pinilit kong tumingin. Pero ramdam kong may presensyang dumaan sa tabi ko. Ang kakaibang amoy ng kandila, mas lalong lumakas. Nakapagtataka kasi nasa ospital kami pero bakit amoy kandila? Si Uncle Rashid, nakangiti na ngayon. Tila nakikita ang isang matagal na niyang hinihintay. At sabi niya, "He's calling me." Biglang humina ang tunog ng monitor. Tinignan ko, bumagal ang tibok ng puso niya. "Uncle Rashid," tawag ko. Pero hindi na siya sumagot. Nakapikit na siya at sa huling sandali, parang ngumiti pa. Nang tuluyan siyang huminto sa paghinga, biglang may malamig na hangin na umihip mula sa pinto at ang kortina sa paligid ng kama ay gumalaw ng parang may dumaan. Paglingon ko, nakita kong may aninong lumakad, papalayo, nakaputing mahaba, walang muka, pero may presensya ng kalungkutan. Pagdilat ko ulit, wala na. Tahimik na ulit ang silid. Si Uncle Rashid, payapa na.
Kinabukasan, kinuha na ng pamilya niya ang katawan. Ako, hindi makapaniwala sa nangyari. Alam kong may nakita ako, kahit anong pilit kong sabihin sa sarili kong guni-guni lang. Pagkatapos na ilang linggo, nagpaalam ako sa ospital at lumipat ng trabaho bilang private caregiver sa isang bahay. Ayoko na ng night shift sa ospital. Pero tuwing mag-aalaga ako ng pasyente, palagi kong sinisiguradong bukas ang ilaw sa kwarto at hindi ko hinahayaan na masyadong tahimik ang paligid. Simula noon, naging payapa na ang trabaho ko. Wala nang mga anino, wala nang malamig na hangin sa 10 oras ng gabi. Ako nga po pala si Gerson, isang bantay ng pasyente sa isang ospital sa Al-Khobar, Saudi Arabia. Ang anak kong lalaki ang nakakonfine dahil sa matinding pulmonya at halos 3 araw na akong hindi nakauwi. Gabi-gabi akong bantay, halos hindi natutulog. Lagi ako nagbabantay sa kanya habang nakahiga siya sa puting kama. Tahimik ang buong ward tuwing madaling araw. Pero noong ika-4 na gabi, may napansin akong kakaiba. Habang inaayos ko ang kumot ng anak ko, parang may marahang kaluskos sa ilalim ng kama. Akala ko noong una, daga o may nahulog na gamit. Pero nang silipin ko, wala naman akong nakita. Bumalik ako sa upuan at sinubukan ipikit ang mga mata. Pero bigla ko narinig muli yung parang may humihinga. Malalim, malamig, galing mismo sa ilalim ng kama. Dahan-dahan akong yumuko. Inilapit ko ang mukha ko sa sahig para silipin. Pero sa ilalim ng kama, may 2 matang namumula na nakatiting pabalik sa akin. Hindi ko agad maunawaan ang nakita ko. Parang isang nilalang na baluktot ang katawan. Itim na itim ang balat at ang mga kuko niya ay mahaba. Halos tumutusok sa kama. Napaatras ako. Halos mabitawan ang bote ng tubig na hawak ko. Nanginginig ako habang tinatawag ang nurse. Pero nang dumating siya, wala siyang nakita. "Sir, baka pagod lang kayo. Walang kahit anong nasa ilalim," sabi niya sabay silip. Pero nang umalis siya, narinig kong muling kumalabog ang ilalim ng kama. Parang may humahampas. Tumayo ako, kinuha ang flashlight ng anak kong ginagamit minsan at tinutok ko sa ilalim. Doon ko nakita ng malinaw. Isang nilalang na parang tao pero hindi. Nakangisi at ang mata niya pulang-pula. Dahan-dahan itong gumagapang palabas. Parang ahas na may mga buto ang bawat galaw. Ramdam ko ang lamig ng hangin, ang amoy ng bulok na laman. Napaatras ako hanggang sa pader. Bago ito tuluyang lumabas, bigla ako nakarinig ng malakas na iyak ng anak ko. Pagharap ko sa kanya, nanginginig siya at sinabing, "Tay, may humihila sa paa ko." Agad kong hinatak ang anak ko palayo sa kama. Sa mismong sandaling yun, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang 2 nurse. Nawala ang nilalang sa ilalim, parang usok na naglaho. Kinabukasan, nilipat kami ng ibang kwarto. Sinabi ng isang matandang janitor na dati raw, may pasyente roon na namatay sa ilalim ng kama. Nagtago habang nagwawala sa sakit at doon na siya namatay. Simula noon, may mga bantay na nakakarinig ng kaluskos sa parehong lugar. Lumipas ang mga araw, gumaling ang anak ko at nakalabas na kami ng ospital. Ako nga po pala si Richie. 17 years old ako noon. Laking probinsya ako. Sanay sa simpleng buhay.
At gaya ng karamihan sa mga kabataan, medyo apilyo rin. Mahilig ako makisama sa mga barkada, lalo na kapag undas. Kasi sa amin, parang pista talaga yun sa sementeryo. Tuwing araw ng mga patay, dagsa ang mga tao. May mga nagdadala ng pagkain, bulaklak, kandila, at may mga nagkukwentuhan sa paligid ng puntod. Habang tumatagal, dumarami rin ang mga pagkain na iniaalay sa mga patay. At doon nagsimula ang kalokohan namin. Sabi ni nanay sa akin noon, "Richie, tandaan mo, huwag mong gagalawin ang mga handog sa puntod. Para yun sa kaluluwa ng mga yumao." Tumangulang ako, pero sa totoo lang, hindi ko yun masyadong sineryoso. Sa isip ko, sayang naman yung pagkain, wala namang kumakain yan eh. Noong undas ng 2007, maaga kaming pumunta sa sementeryo para maglinis ng puntod ni Lolo. Ang daming tao. May mga batang naglalaro sa tabi ng nicho. May mga nag-aalay ng pagkain. May mga nagkakantahan pa. Habang abala si nanay at ang mga kapatid ko, napansin ko na ang daming iniiwang pagkain sa ibang puntod. Pansit, tinapay, puto, at soft drinks. Habang naglalakad ako, sumama sa akin ang dalawang barkada ko. Sabi ng isa, "Boy, pagkatapos nila umalis, tayo na bahala sa mga pagkain dito. Sayang to." Oo nga no, parang libre lahat. Parang handa na libre. Hapon na nun, medyo mainit pa rin. Unti-unti nang umuuwi ang mga tao at ang sementeryo ay nagiging tahimik. Kami naman, nagpalipas ng kaunting oras sa gilid hanggang sa halos wala ng tao. Doon namin sinimulan ang plano. Bit-bit ang maliit na plastik. Nag-ikot kami sa mga puntod. Ang dami naming nakita. May mga platong puno ng pansit, kakanin, at prutas. Habang yung mga kandila naman, dahan-dahang nauupos. Napansin ko yung isang puntod mula sa may dulo. Parang bagong linis lang. May 3 suman, isang platong pansit, at 2 soft drinks. Parang sobrang sayang kung iiwan lang. "Dito na lang tayo," sabi ko. Lumapit ako at kinuha ang isang pirasong suman. Wala namang makakakita. Dagdag ko pa. Habang kinakain ko yung suman, natawa pa ako. Buti di agad napansin to. Biro ko sa kasama ko. Tahimik lang ang paligid. Wala nang dumaraan. Puro tunog lang ng mga kuliglig at ihip ng hangin. Pero habang kumakain ako, parang may malamig na hangin. Napatingin ako sa paligid, pero walang tao. "Uy, naramdaman mo yon?" "Anong naramdaman?" Sagot ng isa kong kasama. "Parang may dumaan na malamig eh." Tumawa lang sila. "Guni-guni mo lang yan, Richie. Baka kinakabahan ka lang." Ngumiti ako, pero sa loob ko, may kakaibang kaba na akong nararamdaman. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nakatingin sa amin. Yung pakiramdam na parang hindi ka nag-iisa kahit alam mong walang tao. Nang titigan ko ulit yung puntod, napansin ko na parang gumalaw yung dahon ng suman na naiwan sa plato. Nagtaka ako. Wala namang hangin, pero bakit parang may dumampi doon? Doon ko naramdaman na baka may mali sa ginawa namin. Pero dahil gusto kong magmatapang sa harap ng mga barkada ko, pilit kong binaliwala. Habang kumakain pa ako ng suman, biglang tumahimik ang paligid. Wala na yung tunog ng mga kuliglig. Wala na rin ang ihip ng hangin. Parang biglang huminto ang mundo. Napatingin ako sa mga kasama ko. Tahimik din sila. "Uy,
Ba't parang ang tahimik? Ewan, parang ang bigat ng hangin, no? Sagot ni Paolo. Bago pa ako makasagot, may narinig kaming mahina pero malinaw na boses galing sa mismong puntod na kinuhaan namin ng pagkain. Akin yan. Sabay-sabay kaming napalingon. Wala naman kaming nakikitang tao. Pero yung kandila sa gilid ng puntod, biglang nagsindi ulit kahit kanina papatay. Hoy, sino yan? Sigaw ni Paolo, pilit na nagpapakatapang. Walang sumagot, pero yung apoy ng kandila gumagalaw na parang may humihinga. Biglang may malamig na hangin, pero hindi normal na hangin. Kasi ramdam ko na parang may humahawak talaga sa'yo. Napasigaw ako. Uy, tara na! Umalis na tayo! Paglingon namin, may nakita kaming anino sa may puno ng santol sa gilid ng sementeryo. Mabagal itong lumalapit. Parang tao pero hindi buo. Ang muka, hindi malinaw. Parang usok lang. Pero ang nakakatakot, habang papalapit siya, rinig namin yung boses niya na garalgal. Bakit nyo kinuha ang handog sa amin? Halos sabay-sabay kaming tumakbo. Tinakbo namin yung daan palabas ng sementeryo. Pero parang paulit-ulit lang yung dinadaanan namin. Kanina, nasa gitna kami. Pero ilang minuto na kaming tumatakbo. Yung mga puntod na dinaanan namin, pare-pareho lang. Pre, parang hindi tayo makakalabas, sabi ni Paolo. Hindi, bilisan mo lang, sabi ko, maiyak-iyak na sa takot. Habang tumatakbo, naririnig namin sa likod yung tunog ng mga yapak sa lupa, parang sumusunod sa amin. Lumingon ako kahit takot, at nakita ko na parang may mga aninong lumalabas mula sa ibang puntod. Isa, dalawa, hanggang sa parang 5 na silang naglalakad papunta sa amin. Hindi buo ang katawan, puro itim lang na hugis. Ang iba, may dala pang parang kandila na nagliliwanag sa hangin. Tumakbo kami ng mas mabilis. Buti na lang, may nadaanan kaming bakod sa likod ng sementeryo at tumalon kami doon. Pagka-landing namin, bigla kaming napahinto kasi paglingon namin, wala na yung mga anino. Tahimik na ulit. Pero ramdam ko sa dibdib ko na parang may malamig na hangin pa ring nakapalibot sa amin. Pag uwi ko sa bahay, putlang-putla ako. Si nanay agad na sumalubong. Richie, ano nangyari? Bakit ang dumi mo? Hindi ako makasagot agad. Nagsalita lang ako ng nanginginig ang boses ko. Nay, may humabol sa amin sa sementeryo. Yung mga patay. Napatingin sa akin si nanay. Halatang nagulat pero hindi na rin siya nagtanong pa. Ang sabi niya lang, sinasabi ko kasi sa'yo, huwag mong gagalawin ang para sa kanila. Hindi yun pagkain ng buhay. Simula nun, Sir Dave, pumupunta pa rin naman ako sa sementeryo. Pero hindi na ako naglilikot at kumukuha ng mga handog. Doon na lang ako palagi sa tabi ni nanay. At kahit may pagkain akong makita, hindi ko na pinapansin. Kasi tuwing naaalala ko yung boses na nagsabi sa akin ng amin yan, kinikilabutan pa rin ako. Nagsilbi itong aral sa akin na itigil ang gawain yon. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig. Ako nga pala si Eric, isang security guard dito sa Pampanga. Gusto kong ibahagi yung isang gabi ng undas na hanggang ngayon, kapag naaalala ko, napapapikit pa rin ako sa takot. Taong 2019 yun. Kakapasok ko pa lang sa bagong trabaho ko
bilang night shift guard sa isang memorial park. Hindi naman bago sa akin ang trabaho sa gabi, pero iba talaga ang pakiramdam kapag nasa sementeryo ka, lalo na kapag undas, kung kailan libo-libo ang dumadalaw sa mga patay nila sa araw. Pero sa gabi, tahimik, malamig, at kakaiba ang simoy ng hangin. Mga bandang 11:11 na ng gabi, halos wala ng tao. Ang mga kandila, unti-unti nang nauupos, at ang mga bulaklak ay nagiging anino na lang sa dilim. Ako lang mag-isa ang umiikot sa may bandang lumang bahagi ng sementeryo. Yung parte na halos walang bumibisita kasi raw puro luma ang mga nicho. At karamihan sa mga kamag-anak ng mga nakalibing doon ay matagal nang wala. Habang nag-iikot ako, dala ko ang flashlight ko, rinig ko lang yung tunog ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa mga dahon ng puno. Sinilip ko pa bawat kanto, bawat puntod. Sinisigurado kong walang naiwan o pasaway na nakatambay. Pero habang papunta ako sa dulo, may narinig akong maliit na tinig. Parang batang umiiyak. "Ma, andito ako." Napahinto ako, sabay tingin sa paligid, pero wala namang tao. Akala ko may naiwan lang na bata o baka may nawawala, kaya tinawag ko. "Hello? Sino yan? Nasaan ka?" Tahimik, tanging hangin lang ang sumagot. Nagpatuloy ako, pero habang naglalakad ako, napansin kong lumalakas ang pag-iyak. Ngunit imbis na manggaling sa harap, parang nasa paligid ko na. Lumingon ako sa kaliwa, sa kanan, sa likod, pero wala. Nang ilawan ko ng flashlight ang isang lumang nicho, napansin kong may kandilang nakasindi mag-isa. Kahit kanina lang umikot ako ron at wala naman talagang nakasindi. Lumapit ako para patayin sana. Pero bago ko pa man magawa, biglang may dumaan na malamig na hangin sa likod ko. Yung tipong parang may huminga sa likod mo. Paglingon ko, may batang nakaupo sa ibabaw ng nicho. Puting-puti ang suot, pero luma na't marumi. Hindi ko makita ang mukha dahil nakayuko, pero nakikita kong may itim na mantsa sa dibdib niya. Parang dugong natuyo. Kinilabutan ako. Tinangka kong magsalita, pero wala akong mailabas na boses. "Kuya, nakita mo ba si Mama?" sabi ng bata, sabay tingala. At doon ko unang beses nakita, wala itong mata. Tapos may tumutulong likidong parang itim na dugo. Nabitawan ko yung flashlight ko. Tapos tumakbo ako papunta sa guardhouse. Halos madapa sa kaba. Pero habang papalapit ako, may narinig akong mga yabag sa likod ko. Maliit lang. Hakbang ng bata. Paglingon ko, wala na. Ngunit sa bawat takbang ko papalapit sa ilaw, parang mas lumalapit yung pag-iyak. At doon ko napagtanto, hindi ako nag-iisa sa gabing yun. Pagkarating ko sa guardhouse, hingal na hingal ako. Nanginginig pa ang kamay ko habang sinasara ko yung pinto at agad kong binuksan lahat ng ilaw. Ramdam ko pa rin yung lamig sa batok ko. Parang may nakasunod pa rin kahit wala naman akong nakikita. Kinuha ko agad yung radyo para tawagan yung isa ko pang kasamang guard, si Mang Temyong, na naka-duty sa kabilang dulo ng sementeryo. "Mang Tems, nasa kabilang gate ka ba? May bata rito sa lumang parte. Hindi ko alam kung ano to pero hindi ko na natapos sabihin kasi biglang nag-static yung radyo. Pagkatapos na ilang segundo, may boses na sumagot. "Kuya, nakita mo ba si Mama?" Nabitawan ko ang radyo.
Kasabay nun ang pagsindi ng ilaw sa guardhouse. Tapos bumukas yung pinto ng dahan-dahan kahit sinara ko na kanina. Doon sa may labas ng pinto, nakita kong may basang mga yapak ng paa ng bata mula sa lupa papasok sa loob. Dahan-dahan akong umatras, pero habang umaatras ako, narinig ko na naman yung tinig. "Kuya, sama ka sa amin. Marami kaming kandila." Sabay may kumalansing sa labas. Parang may mga bote o lata na nagtatamaan. Kinabahan na ako ng todo. Pero sinilip ko pa rin mula sa bintana gamit ang flashlight. At doon ko nakita, hindi lang pala isang bata. Marami sila. Mga bata, puti ang suot, may mga sugat at itim na mata, nakatayo sa pagitan ng mga nicho. Sa bawat sindi ng kandila, parang mas lumalapit sila. Sabay-sabay na humahaplos sa mga lapida. Sabay bigkas ng iisang tanong. "Nasaan si Mama?" Sumigaw ako. Tumakbo ako palabas ng guardhouse, dala ang flashlight at radyo. Pero habang tumatakbo ako, pakiramdam ko, lumalabo yung paligid. Parang umiikot. Ang mga nicho biglang nagbago ng pwesto. Parang maze. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Tapos bigla ko na amoy yung matapang na amoy ng kandila at bulok na bulaklak. At sa gitna ng dilim, may nakita kong lapida na may nakaukit. Dito nakalibing si Maria at ang kanyang mga anak. Pumanaw noong Undas, 1989. At doon ko naalala, may narinig akong kwento noon mula sa caretaker. Isang pamilya raw ang nasunog sa bahay malapit sa sementeryo noong Undas. 3 bata at ang kanilang ina. Hindi na raw nahanap yung mga bangkay ng mga bata. At simula noon, may mga nakakakita raw ng mga batang naglalaro sa pagitan ng mga nicho tuwing Undas ng gabi. Pagkatapos kong mabasa yun, biglang nawala ang mga bata. Kinabukasan, nang umaraw na, ininspeksyon ko yung lugar kasama si Mang Temyong. Doon namin nakita sa mismong harap ng guardhouse, may 3 kandila na nakasindi pa rin kahit umaga na. Sa tabi nun, may mga munting tsinelas, basang-basa sa putik. At matapos yun, Sir Dave, hindi ko na muling binantayan yung sementeryo pagkatapos ng gabing yon kasi nag-resign na ako. Sabi ng iba, baka raw guni-guni lang dahil sa puyat. Pero ako, alam kong totoo yung nakita ko. Hanggang dito na lang po. Sana maging mapayapa tayong lahat ngayong Undas. Salamat sa pagbasa ng kwento. More power sa PNT Stories. Hello po, Sir Dave. Ako nga pala si Mariel. Gusto ko lang ikwento yung nangyari sa akin noong Undas. Taong 2022, unang Undas namin nang wala si tatay. Siya kasi yung tipo ng tatay na kahit pagod sa trabaho, siya pa rin ang nag-aasikaso sa amin tuwing araw ng mga patay. Siya ang bumibili ng kandila, nag-aayos ng mga bulaklak, at laging nagbibiro habang nililinis ang puntod ng mga lolo't lola namin. Pero ngayong wala na siya, ako na ang gumawa ng lahat ng yon. Ako lang mag-isa ang dumalaw kasi nasa ibang probinsya sina mama at mga kapatid ko. Gusto ko lang sana siyang makausap. Tanghali pa lang at puno ng tao ang sementeryo. May halakhakan, may mga bata, may nag-aalay ng bulaklak, may nagkukwentuhan. Pero pagdating ng 6:00 ng gabi, unti-unti nang nag-alisan ang karamihan. Naiwan na lang ako, kasama ng mga kandila. Nasa likod na bahagi kasi nakalibing si tatay, kung saan medyo tahimik at may mga lumang puntod sa paligid. Umupo ako sa tabi ng nicho niya, dala yung paborito niyang radyo na luma na.
Naisip ko lang na baka gusto niyang makinig ulit, gaya ng dati. Habang sinisindihan ko yung mga kandila, may naramdaman akong banayad na hangin. Hindi ko agad pinansin, pero nang marinig ko yung mahinang tunog ng radyo, napahinto ako. Hindi ko pa nga binubuksan, pero may lumabas na static, parang may gustong magsalita. Mariel. Parang boses ni tatay. Napahinto ako. Akala ko may dumaan lang na tao, pero paglingon ko, wala naman. Tumingin ako sa puntod at napansin kong gumagalaw ang apoy ng kandila. Hindi dahil sa hangin, kundi parang may humihinga malapit dito. Hinawakan ko yung radyo, pero nang pinatay ko, bigla naman itong bumalik sa static mode. Mas malinaw na ngayon at may narinig akong pamilyar na tono. Yan ang paborito kong kanta, di ba anak? Nanigas ako. Yun yung linyang sinasabi lagi ni tatay kapag naririnig yung lumang Kundiman song na Dahil Sa'yo. At saka ko lang napansin, sa kabilang puntod, may lalaking nakaupo, nakatalikod sa akin. Suot ang puting polo na paboritong isuot ni tatay tuwing undas. Dahan-dahan akong tumayo. Tay, mahina kong sabi. Hindi ito gumalaw, pero nang lumapit ako ng kaunti, nakita kong nakataas ang kamay niya. Parang inaabot ang isang kandila sa harap niya, bagaman walang kandila ron kanina. Paglingon ng lalaki, nakita ko ang mukha ni tatay. Maputla, pero nakangiti. At doon biglang tumigil ang radyo. Ang hangin, tumahimik. Tanging boses lang ni tatay ang narinig ko. Salamat anak. Miss na kita. Bago pa man ako makalapit, biglang naubos ang apoy ng lahat ng kandila at nang kumislap ulit ang ilaw mula sa mga katabing puntod, wala na siya. Tahimik na tahimik ang paligid. Ang radyo, tahimik na rin. Pero sa ilalim ng puntod ni tatay, napansin kong may bagong kandilang nasindihan mag-isa. Yung hindi ko dala. Pagkatapos kong makita yung kandilang mag-isa lang na nakasindi, hindi ko alam kung tatakbo ba ako o luluhod na lang sa harap ng puntod ni tatay. Ang hangin biglang lumamig at bawat ihip nito ay parang may kasamang bulong na hindi ko maintindihan. Hinawakan ko ang radyo. Nakapatay na ito, pero sa loob may narinig pa rin akong mahinang tunog ng Dahil Sa'yo. Hindi galing sa speaker, kundi parang mula mismo sa paligid. Tay, nandito ka ba? Mahina kong tanong. Ngunit tahimik lang. At sa isang iglap, may umaplos sa balikat ko. Banayad, pamilyar. Ganoon na ganoon ang ginagawa ni tatay kapag umiiyak ako noon. Paglingon ko, wala akong nakita. Pero sa gilid ng mata ko, may aninong nakaputing lalaki na dumaan sa pagitan ng mga puntod. Dahan-dahan kong sinundan, dala ang liwanag ng cellphone ko. Habang naglalakad ako, napansin kong nagbubukas ang mga apoy ng kandila. Isa-isa. Parang sinusundan ako ng liwanag. Hanggang sa huminto ako sa harap ng isang luma at basag na lapida sa dulo ng bahagi ng sementeryo. Doon ko siya nakita. Si tatay. Nakatayo siya sa likod ng lapida. Nakatingin sa akin. Pero maamo ang muka. Parang buhay. Anak, may gusto akong sabihin. Sabi niya. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako makapagsalita. Huwag mong pabayaan si mama ha.
Mag-ingat ka sa bahay. May mga bagay na hindi mo pa alam. Bago ko pa man maitanong kung ano ang ibig niyang sabihin, lumakas bigla ang hangin at narinig ko ang tunog ng mga basag na lapida sa paligid. Parang may bumubukas. Sa gilid ko, may mga aninong lumilitaw. Pawang mga taong nakatayo. Mapuputla parang mga kaluluwa. Lahat sila nakatingin sa direksyon ni tatay. Tapos isa-isa silang naglaho. Parang sinasama ng hangin. Paglingon ko ulit sa kanya, ngumiti siya ng malumanay. Salamat sa pagdalaw, anak. Huwag ka nang malungkot. Lagi akong nandyan. At sa isang iglap, nawala siya. At ang mga kandila, sabay-sabay na namatay. Ang radyo, bumukas ulit. Narinig ko ulit yung boses niya, pero mahina na. Dahil sa'yo, ako'y lumigaya. Pag uwi ko ng bahay, pagod ako. Pero parang may dala akong kakaibang bigat. Pagpasok ko sa kwarto, napansin ko sa ibaba ng lamesa kung saan nakapatong ang larawan ni tatay. May bagong kandilang nauupos. Yung parehong klase ng kandilang naiwan sa puntod niya kanina. Hindi ko alam kung paano ito napunta ron. Pero mula nun tuwing undas, kahit hindi ako makadalaw, may kandilang kusa na lang nagsisindi sa altar ni tatay. At sa tuwing maririnig ko ang kantang Dahil Sa'yo, parang naririnig ko pa rin ang boses niya. Salamat sa pagdalaw, anak. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat po.